God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong mga tagapakinig ng Life and Grace. Bagong linggo po at bagong episode na naman po ang atin pong pagsasaluhan sa pagkakataon pong ito. Naniniwala po ako na ang presensya ng Diyos na nasa inyo ay patuloy na naglalabas ng buhay na inyo pong pinakikinabangan bawat araw sa inyo pong pamumuhay dito sa mundo. So, sa araw pong ito, we're so excited na pag-uusapan po natin yung pinag-uusapan po din namin dito sa amin sa Australia, sa Melbourne, sa aming Bible study. Pag-uusapan po natin ang may topic na the integrity of God's Word o ang integridad ng salita ng Diyos. So mag-umpisa po tayo at nais ko pong mag-umpisa tayo sa isang tanong. Parang nakaugalian na po natin ito, ang magtanong. Para po sa inyo, ano po ang inyong pakahulugan o ano ang inyong relevant experience o karanasan pagka po pinag-uusapan ang patungkol sa integridad ng salita ng Diyos? Bibigyan ko po kayo ng ilang segundo para makapag-isip, makulik ang sarili at isipin ito. Okay? Alam ko po na marami po kayong masasabi patungkol sa topic na ito o sa paksang ito. At kami rin po ay nagnanais na makapagdala ng dagdag kaliwanagan sa topic na ito. Subalit nais ko po munang mag-umpisa tayo sa kahulugan ng salitang integrity. Ano po ba ang ibig sabihin ng integrity? Ang English word po na integrity sa Tagalog ay hinango sa Spanish word na salitang integridad. Ito po ay ang pagtuturing sa pagiging matapat at totoo. Nais ko pong ulitin ito. Na ang integridad daw po ay ang ikino-consider na matapat, na siya ay matapat at totoo. Ito po yung integrity. Ito po ay nauukol sa matapat na pagsunod sa kautusang moral, kumbaga po sa tao. Ang synonym po nito sa Tagalog ay ang pagtatapat, katapatang loob, matibay na loob, prinsipyo at moralidad. Ito po yung mga synonym sa Tagalog word. But in the English dictionary po, this defines integrity as the quality of being honest and having strong moral principles. Yun po yung ibig sabihin sa English dictionary. At ang synonym po nitong English word na integrity sa English po ay number 1, incorruptibility. Yung pong firm adherence to code of especially moral or artistic values. Pangalawa po is yung soundness, unimpaired condition. Okay? Pangatlo po ay completeness, the quality or state of being complete or undivided. Ito po yung mga ibig sabihin o kahulugan ng salitang integrity. Isang magandang katangian po at ito po ay iniuugnay ng ating pong pag-aaralan ngayon, today, sa salita ng Diyos. Ito pong salitang integrity o yung pagiging tapat at totoo ay iuugnay po natin sa salita ng Diyos. Ang integridad ng salita ng Diyos ay ang pagiging matapat at totoo ng salita ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin. So nakasisigurado po ako na kasama po ito sa mga isinagot ninyo kanina sa naunang tanong natin, na ang salita ng Diyos ay tapat at totoo. Pwede mo po itong sabihin sa sarili mo kung hindi nyo po ito nasagot, na ang salita ng Diyos ay tapat at totoo. At malamang na nasabi ninyo ito dahil nararanasan niyo po ito sa inyong buhay. Dahil meron po kayong karanasan patungkol dito. Maaaring naranasan ninyo ang katuparan ng pangako ng Diyos na inyong pinangahawakan at purihin ng Diyos. That is good po para po sa inyo.
Subalit ang unang nais kong ipaabot sa inyo ay ito, na ang katapatan ng salita ng Diyos ay hindi nakabase lamang sa inyong mga positibong karanasan. Ang integridad ng salita ng Diyos ay mananatiling intact at hindi nagbabago maranasan man ninyo o hindi ang kanyang mga pangako. May iba't iba tayong mga karanasan. Sa iba, ang specific na promise ni Lord ay nangyayari na at sa iba naman po ay hindi pa. Ngunit hindi ang ating mga karanasan o ang ating mga experiences sa buhay, whether that is positive, ang magdi-define ng integrity of God's Word. Ang Word of God po ay consistent at hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang power, sa kanyang character, at sa kanyang faith dito. Alam niyo po sa Biblia, sa Gospel, sa aklat po ng Marcos, especially in Mark chapter 4, chapter 4 of Mark is a tremendous chapter about the integrity of God's Word. Ang kapangyarihan, ang karakter, at ang pananampalataya dito. Ito po dito po kasi ay sa chapter na ito ay may at least 10 parables na itinuro po si Jesus sa loob lamang ng isang araw. And we are suggesting dito po sa Melbourne, dito po sa NCMI, dito po sa Life and Grace base ng Life and Grace, na kapag meron po kayong spare time ay mabasa po ninyo ang account na ito sa Bible at mapag-aralan at maipag-compare po sa iba pang gospel account kagaya ng Mark chapter 4, Matthew chapter 13, and Luke chapter 8. Pag-aralan niyo po ito, basahin po ninyo. Alam niyo po kasi isang pagkakapareho ng mga accounts na ito ay ang patungkol doon sa the parables of the sower sowing seed. Ito po yung pare-pareho nilang i-define or isiniwalat sa katsulat po nila. Silipin po natin itong Mark chapter 4 sa verse 26 and 27 ay ganito po ang pagkakapahayag ni Jesus. Ang sabi niya po dito, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Remember that kung binasa niyo po ito in verse 14 ng chapter 4 po, it says that the seed is the word of God. Na yung pong binhing itinanim ay sumisimbolo or tumutukoy sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay pwede nating itanim sa ating puso. Hindi po ikinukwento ni Jesus dito ang patungkol sa pagbubukid o paano ang pagtatanim. Ang kanya pong itinuturo dito sa Mark chapter 4, Matthew chapter 13, and Luke chapter 8 ay gumagamit po siya ng isang natural thing to illustrate spiritual condition. Yan nga po ang isa sa layunin ng parable. Okay? Gumamit po ng mga natural na bagay upang makapagpaliwanag at makapagpakita ng isang spiritual na katotohanan. So, balikan po natin yung verse 27. Ang sabi po doon ay mahalaga po kasing maintindihan natin ito sinabi ni Jesus. Sabi po doon, habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog siya sa gabi, ang binhi na itinanim po ng taong ito, ng mga hasik, ay tumutubo at lumalago na kahit hindi niya alam kung papaano ang nangyayari. Hindi alam ng taong nag-aasik kung paano tumutubo at lumalago ang binhing naihasik. Let me tell you this truth. We don't understand how you can put a tiny seed in the ground and have an entire stalk of corn come up with ears and corn on it and reproduce 100-fold. Hindi po ito natin naiintindihan. Minsan nga po ay without any care ay nagtapon lang tayo ng buto sa isang kalsada and in a time, makikita natin may tumubo ng puno and namumunga na po yung puno at we don't know, hindi po natin to sinadya eh. But
kahit na po sadyain natin ito, ang sinasabi po ng verse na ito ay hindi natin naiintindihan kung paano lumalago, nag-sprout at nag-grow ang seed na naitanim. Nobody fully understands it, but it works. Gumagana po ito, pero hindi natin nauunawaan. Papaano ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos? Tingnan niyo po ito, na nakakapagpabago po sa ating mga buhay. Paanong ang buhay na dala ng salita ng Diyos ay nabubuhay po sa loob natin? We really don't know, pero gumagana po ito. Reading God's Word and letting it begin to saturate you, change your attitudes and your experience and your perceptions in life. Alam niyo po, sa amin pong Bible study dito po sa Melbourne, ay sinubukan po naming sagutin ang tanong na, sa palagay ninyo, why God set it up this way that nobody can fully understand how the seed should sprout and grow? Bakit po ganito ang sinet up ng Panginoon na wala pong makakaintindi kahit na yung nagtanim kung paanong ang binhi ay lumalago po? At ang isa pong napagkasunduan namin ay nasagot ay ito. Upang hindi po tayo manangan sa sarili nating understanding at magtiwala lamang tayo sa Diyos na Kanyang gagawin. Okay? Nagsagawain na kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. Sabi nga po ng Proverbs chapter 3 verse 5, alam ko po sa ulado niyo ito, sabi po doon ay, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways, acknowledge Him, sabi ng verse 6, and He shall direct your path. Idinagdag pa po namin na maaaring upang walang sino man ang makamanipulate ng resulta nito. Alam niyo po kasi dahil po every system na nauunawaan ng tao ay nagiging subject for manipulation. Kapag naunawaan na ng tao, namamanipulate po nila dahil gusto nilang baguhin ang resulta. Subalit, sa paglago po ng binhi, tanging ang Diyos lamang ang nakapagbibigay ng increase sa binhing na itanim. Si Pablo po, na nakaunawa nito, ay sumulat po sa mga taga-Korinto sa kanila pong pagtatalo-talo kung sino ang mas mainam na tagapagturo na meron po nagsasabing kay Cephas kami o kay Pedro, kay Pablo kami at yung iba naman po ay kay Apollos, yung iba naman ay kay Kristo. Sumagot po si Pablo sa ganitong tema. Ang sabi niya po sa unang Korinto, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, ang sabi niya po ay, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. And to conclude this po, nais ko pong sabihin that the system of growth of the Word of God cannot be fully understood. Gumagana po ito, subalit walang sino man sa atin ang totoong makakaunawa dito ng gusto. So tuloy po natin sa Mark chapter 4 verse 28, yung ating pinag-aaralan. Ang sabi po dito, ito ay sapagkat ang lupa mismo ang nagpapabunga sa mga binhi. Muna ang usbong, saka uhay, pagkatapos ay mga hitik na butil sa uhay. Sabi po dito, ang lupa po daw ang nagpapabunga sa binhi. Si Lord po nagbibigay ng increase, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Okay? Pero ang puso po natin, ang lupa, ang nagdadala ng bunga mula sa salita ng Diyos na ating itinanim. At nais ko pong ulitin yon. Ang puso natin ang nagdadala ng bunga mula sa salita ng Diyos na ating itinanim, na ating inalagaan sa ating mga puso. The earth was made to incubate seed. Ang lupa po ay ginawa para alagaan po yung seed kapag itinanim yung seed sa lupa. Ang lupa po ay dinisenyo para ma-incubate ang binhi, para maalagaan ang seed and to germinate and release life na meron dito. In the same way, ang puso po natin, your heart was made for the Word of God. God's Word was created to be placed
in your heart. Kaya hindi po lang natin sinasaulado ito. And the very point, kaya po ako nagre-request na i-memorize ninyo ang mga verses na pinag-aaralan natin so that even when you're busy, while you're driving, nagluluto po kayo, or meron kayong ginagawa sa trabaho, sa paaralan, o saan-saan mang lugar, you can take that word from your mind, meditate on it until it settles in your heart. Hanggang ito po ay ma-meditate ninyo, ma-saturate ninyo sa puso nyo at makikita nyo magpapasimula po ito mag-germinate at magpasimulang sumibol. So, you have to take the Word of God, make it a seed, and plant it in your heart. When you do that, your heart is designed to bring forth fruit in itself. It will automatically change the way things work in your life. Sabi pa po sa Matthew chapter 13 verse 8, ito po yung isang account na pinag-aaralan natin. Ang sabi po doon ay even na ang paghahasik ay mapapunta sa matabang lupa. Meron pong 4 na lupa na tiningnan dito. Of course, lupa po yung nagbibigay ng pagbubunga. Pero meron pong matabang lupa. Ito po yung sinasabi ng Matthew chapter 13 verse 8. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ano ba ibig sabihin nito? Na ang kondisyon ng ating mga puso sa pagtanggap nito ng salita ng Diyos ay may impact o may epekto sa dami ng pwede nitong ipamunga. I want to repeat it. Okay? Magbubunga po ang salita ng Diyos kapag tinanim niyo sa inyo. Subalit ang kondisyon ng inyong puso ay nakakaapekto even sa dami po ng bunga na po pwede nating anihin. Ulitin ko po, ang kondisyon ng ating mga puso sa pagtanggap nito ng salita ng Diyos ay may impact o epekto sa dami ng pwede nitong ipamunga. Balikan po natin ang Mark chapter 4 verse 28. Sabi po sa verse na ito, una daw po ay usbong, sa English po ay blade, then uhay, sa English po ay ear, and then hitik na butil o full grain. Ipinakikita dito na meron pong steps and stages to growth and maturity. Hindi po ito nakukuha ng biglaan. Sabi nga po natutulog sa gabi, gumigising sa umaga, pero hindi niya naintindihan ano nangyayari. Kasi nga po, merong step and stages to growth and maturity. You have to do things in steps. And that is what this parable is illustrating. There are things and there are stages in receiving from God. Unang-una po, kailangan mong mag-umpisa. Mag-umpisa ka. Then, umasa ka. And then, manampalataya ka. And then, it produces results. There are always steps to victory. Wala pong sino man ang nagsisimula sa zero and then bigla na lang aarangkada ng 150 kilometers per hour pag sila po yung nagda-drive. No, hindi po pwedeng ganun. Mababangga po tayo pagka ganun. Unti-unti lang o progressive ang paglago at hindi ito nangyayari overnight. Nais ko pong ulitin na ang paglago ng salita ng Diyos na itinanim natin sa ating puso ay progressive. Progressive po ang paglago at hindi ito nangyayari overnight. Give itself a time. Magbubunga po ito. There are stages, pero hindi magtatagal, there will come a time of fruitfulness and maturity. There's another important point na ibinigay po ni Jesus sa kanya pong mga disciples dito po sa Mark chapter 4. Sa verse 35 po ay ganito po ang sinabi. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Ito po ay pangyayari na pagkatapos niyang maikwento ang almost 10 parables in one day. Si Jesus po, niyaya niya ang kanyang mga disciples. Jesus has been teaching them all day about the power of the Word. How the Word is like a seed. At kung ito ay tatanim mo, magre-release to ng buhay at ng kapangyarihan sa iyong buhay. Yun po yung tinuturo niya. So nagbigay po siya ng Word.
Sabi niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Then, si Jesus po, umakyat sa bangka, natulog po sa kabilang dulo. And alam po natin that because yung pong boat nung araw is an open boat, he knew what was going on. And the story goes on that a great storm came and the water filled the boat. At naligalig po itong mga disciple, of course. They tried nagisingin po si Jesus at ang sabi po nila, Master, don't you care that we all perish? Mamamatay po tayong lahat. Parang sinasabi nila kay Jesus na, hey, tulungan mo naman kami, wala ka namang ginagawa dyan eh. Alam niyo po, marami pong beses, ganito po ang ginagawa natin at sinasabi natin sa Panginoon. Not exactly on the same line or words, pero sinasabi natin, Lord, please, bakit wala kang, why you're not doing something? Alam niyo po, God has done something. He has provided everything we need through the atonement of the Lord Jesus. He has produced His Word and given us all these seeds. Ibinigay niya po sa atin ito. Now, it's our job para po itinanim to. It's our job to sow them into our hearts. He has given us the Scripture. And it is our job to take the seed and put it in our hearts. Meditate on it until it releases its life. Pero ang mga disciple po, gusto nilang gisingin si Jesus at sinabi sa kanya, bakit ka walang ginagawa? So si Jesus po ay bumangon, he rebuked the wind and the waves, and there was a great calm, ang sabi po ng Bible. Then, kinarap niya yung kanyang mga disciples at sinabi niya po sa kanila, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Hindi po siya humingi ng pumanhin sa mga disciples dahil akala nila ay wala siyang naitutulong sa kanila. No. His part was to teach them that the Word of God has power na para po itong seed and to give them promises. Ito po yung part ng Panginoong Jesus. And it was their part ng mga disciple to take the Word and believe the promises. God has given you everything it takes to succeed in every area of your life. In seed form po, in the Word of God. And all you have to do is to take the seeds of the Word of God and plant them in your hearts through reading it, meditating on it, thinking on it, letting it take roots on the inside of you. And as you do that, pag ginawa niyo po ito, you will be able to stand up and stop the storms in your life. So ano pong prinsipyo ang pwede po nating makuha o matutunan sa pagkakataong ito? Si Jesus ay nagbigay ng word sa kanila. Dapat sana ay kanilang tinayuan at pinanghawakan ang salitang ito. Kapag nakatanggap ka ng salita mula sa Diyos, kailangan mo itong tayuan and act upon it. The Word of God we receive must be proven and tested in our lives. Yun po yung ibig sabihin ng kilusin natin. Kumilos tayo ayon dito. Tayuan natin to dito. Dahil sa integrity nito, makakaranas tayo ng patuloy na paglago, pag-unlad, at tagumpay sa bawat area ng ating pong mga buhay. And I hope, guys, ito po ay naging blessing sa inyo at kayo po ay maging blessing din sa iba. So this. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Hanggang sa susunod po nating episode, kami po ay nagpapaalam at nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!